Meron pa pala isa pa. Last na. Sa National to kanina. Pinag-uusapan nila sa National kanina, magkaroon tayo parang sports fest. Ang team 90s. So maglalaro tayo ng habulan, tumbang preso. Sabi ko, takin agad na nun. Tapos may mga sinend pa na text. Kapag ka nakaganto na kayang forma, alam mo, tibis ka na. Alam mo, ubus ka na. Lapit na. Sabi ko, nag-enjoy ako ron Sabi ko balik natin yung 90s. Pa-mute mo na kung sino man yun. Rowel Mendoza, pa-mute. Rowel Mendoza, pa-mute. 90s, balik natin yung 90s. Mga panahon ng kabataan natin. So maglalaro tayo. Tapos gawin natin itong project ng buong Northern Luzon. Bilisan nyo yung pag-iipon. Kasi obviously mag-aambagan tayo rito. Tapos tignan natin kung makakakuha ko ng resort sa kung saan man para para makapaglaro tayo ng gaya ng mga panahon ng mga bata pa tayo. Ibabalik natin yung panahon ng bata pa tayo. So magdadala kayo ng text, ganun. Kung makabili man tayo ng text. Hindi ko alam kung saan tayo makakabili ng text Baka sa Shopee may text dyan. Tapos bibili kayo ng text, ganun. Tapos 5 piso lang yun. Ganun, madami na. Tapos, Chinese garter, tapos taya-tayaan, tapos tumbang preso, tapos black 1, 2, 3. Gusto ko yun. So, kuha tayo ng mga organizer. Siguro si Mafi, pwedeng spearhead ni Mafi yan. Utos-utos ka na lang, Mafi. Pili ka ng... Mafi, nandiyan ka ba? Pamute muna, pamute. Kung sino man yun, pamute. Wala si Mafi. Sige, mamaya na lang sa president's meeting siguro. Pag-usapan na lang natin kung gagawa tayo ng committee para dyan. Pogs. Nakakamiss yung panahon na yun, Yun yung panahon na wala pang bills, Sarap, grabe, namimiss ko yung panahon na yun. Wala pang bills. Ang problema mo lang kung paano mo puwersahin yung sarili mo na matulog sa hapon. Kahit sobrang taas ng adrenaline mo kasi gusto mo na lumabas. Pag hindi ka natulog, papaluin ka. Nakakamiss yun, nakakamiss. Sigurado may mga nurse din tayo rito. Tapos maglalagay din tayo ng siguro. Maglalagay din tayo ng mga medic para dyan. Kasi malulutong na mga buto ninyo Ako okay pa ako. Nadisgrasya ako nung nakaraan. Hindi nadurog yung buto ko. Alam ko matibay-tibay pa to kahit kapraso. So sige, maglalaro tayo. Tayo yung maglalaro. Tsaka na tayo gumawa ng sobrang seryosong mga klase ng mga sobrang seryosong klase ng mga activities. Laro muna tayo bilang mga bata. Balik tayo sa pagkabata. Makapagpalagayan tayo ng loob, makapagkwentuhan tayo, tapos makapaglaro tayo na parang makakatulad din ng mga panahong kabataan natin. Reminiscing the good old days. Jonathan, Si Jonathan, sa kanya pa talaga nang galing Chinese garter. Naglalaro Jonathan? Chinese garter. Nakakamiss. Nakakamiss yung mga panahon na yun. Bonfire. Pwede. Bonfire. Mag-aano tayo? Niisip ko, kuha tayo ng resort. Para dyan. Kuha tayo ng resort, tas we will relive our childhood. Bubuhayin uli natin at lalaruin uli natin yung mga bagay na nilalaro natin ng mga panahong kabataan pa natin. Tagu-taguan. Medyo mahirap-hirap yung tagu-taguan, maliban na lang kung adventure camp yung makukuha natin, baka pwede. Tingnan natin. Ang Bulacan, meron silang ganun parang adventure camp. Tapos gawin natin tong project ng buong Northern Luzon. Bataan, sir, marami pong resort na pwede. Pwede, sige. Tingnan natin kung may mga members tayo sa bandang norte, kung paano gagawin natin. Kung wala, pwede naman tayo mag-ambag-ambagan Pero ako nang bahala. Madali naman gawa ng paraan yung venue kasi isang patawag lang sa social media, madali yan. Isang patawag lang sa social media. Tapos, so far, yun lang naman ang mga agenda ko Wala na ako masyadong agenda. Ang pinakamalaki talaga yung sa Zoom. Yun talaga pinakamalaki. Sige, let's go for questions. Go. Ace, go. Hello, good evening. May kasi tayo, may kasama tayong member dito na guard. Anong ma-advise mo sa kanya para mas mabilis makapag-ipon ng pera? Mabilis pag-ipon ng gwardya. 12 oras ang shift niyan 12 oras ang shift ng gwardya. Malaki yung sweldo ng gwardya. Ano ka?
Malaki sweldo ng gwardiya. Sabi mo, hindi, minimum lang. Oh, pero yung haba ng oras na nandun sa trabaho, mabilis makaipon ng gwardiya. Mabilis. Tapos napakabihira pa mag-day off ng guard. Mabilis makaipon. Tanggalin nyo lang lahat ng kapritsyo, madali eh. Tanggal lang lahat ng kapritsyo, doon lang muna magsimula. Tanggalin muna lahat ng kapritsyo, reset muna. Walang kakain ng masarap na pagkaing mahal, karne-karne, tanggal muna yung Shopee delivery mayat-maya, gulay muna ang pagkain, isda muna ang pagkain pag kailangan ng protein. Doon muna sa simula na yun, tanggal lang muna lahat ng kapritsyo. Wala mo ng pasyal-pasyal. Makuha mo yan ng isang buong buwan, makakakuha ka na ngayon ng ipon. Tapos yun ngayon, meron ka ng traction. Yung traction na yun, consistency na lang ang kailangan mo. Consistency. Pagka tuloy-tuloy na ngayon na pumapasok sa'yo pera, makikita mo ngayon yung bank account mo. Tapos yung bank account mo na rin mismo, yun na magsisilbing yun na magsisilbing anong tawag dito? Motivation sa'yo. Na every time nakikita mo yung bank account, lumalaki ng lumalaki numero doon. Wag mo lang gagalawin yun kasi isang maliit na katangahan lang. Lanos yung pera mo, tas tatamarin ka na mag-ipon kasi back to zero ka na naman. Yan ang sagot ko ron. Back to you. Back to you. Next question. Okay na, Brad. Thank you. Okay, sige. Rob Rizal. Bago yan ito. Hanapin mo yung sombrero ko dyan ng Project One. Hi po, good evening. Hello, good evening. Hi, sir. Yes po, bago nga po ako, first time ko. Hindi ako naka-join nung last time eh. Okay. So, sir, ito yung question ko. Kasi yung business ko is 1 year na ako actually ngayong February. RTW sa public market lang. Dito sa no? Okay. So, yung sa akin, sir, start kasi nag-open ako nito. Dahil nga po siguro, humina naman talaga yung sa mga public market natin kasi nga, tay-tay tayo dito. So, pinupuntahan ng tao yun. Ang problema ko po, sir, sa 1 year na yun, hindi ako kumikita. Wala pa rin talagang bumalik sa lahat ng nilabas ko. Pag kumikita ako ng 1 month, as in talagang pangbayad lang ng, kasi kung may monthly dues pa kami doon. So, pangbayad lang talaga siya. Tapos yung excess, na konti lang talaga, nakukuha ko pa siya pang bili nung backup na ikantitinda ko. So, wala talagang pumapasok sa akin pera. Kaya hindi ko alam kung i-continuous ko pa ba or hindi. Kasi parang wala nga pong bumabalik. Puro palabas. Okay. Meron ditong si Janjan, nandito ka ba? Andito si Janjan. Iniisa-isa ko tuloy yung mga members dito. Dito ka si Janjan. Pangasinan. Calling Janjan, Pangasinan. Janjan. Wala pa. Baka mamaya pa siguro si brother. Parang nakita ko siya dito kanina na wala. Nakita ko siya dito kanina eh. Si Janjan, RTW rin ang negosyo nito. Pumunta ako sa kanila sa Pangasinan, tapos doon ako nakituloy sa kanila sa Pangasinan. Tapos katulad mo rin ng problema, yung problema nila, mahina. Ang ginawa namin, ni live selling namin. Ang bilis sa live selling, kalahating oras lang, nakabenta agad ako ng 5 damit. Halos kulang 2,000 yung benta. Ang bilis. Sabi mo, hindi, vlogger ka kasi, kaya ganun. Tama ka, vlogger talaga ako, kaya ganun. So, ano nga na ibig sabihin? Ay, ibig sabihin, kung ikaw hindi vlogger at nag-RTW ka, makakabenta ka pa rin, hindi nga lang kasi lakas nung sa akin, pero makakabenta ka pa rin. Kailangan mo siyang ibenta online, mag-live selling ka. Pwede kang pumasok sa, sa Facebook, pwede sa TikTok, pwede sa Shopee, pwede, hindi ko alam kung pwedeng live selling sa Lazada. Pero kailangan mong pasukin talaga ang online market kasi pag hindi mo pinasok ang online market, lalagatok ka talaga, halos wala nang lumalabas ng bahay. Ito pa, worse. Pag naimbento na ngayon yung technology na pwede ka na magpabili mula sa palengke, papunta sa bahay nyo, wala na talaga lalabas ng bahay. Wala na. Kung di nyo napansin, yung dami ng mga tao dati sa palengke, na halos hindi magkaundaw gaga, regular na weekend lang naman yun. Ngayon, hindi na nagkakaganon. Mahuhulugang karayom mo na ngayon ang mga palengke, hindi na katulad dati. Ngayon, sa palengke, pumupunta na lang talaga dyan para bumili ng karne at saka gulay. Yung mga matatanda na lang ang pumupunta sa ibang parte ng palengke, katulad dun sa parte ng palengke mo, para bumili ng damit. Kasi halos lahat ngayon, bumibili na online. Iaakit mo talaga sa online yan. Ganun talaga kailangan mong gawin. Kaya nakita nyo, Project 1M, nakita nyo yung konsepto ng Project 1M, di ba? Sinigang na ba kayo? Nagbebenta ako. Nagsimula sa tabi ng kalsada, tapos ngayon may pwesto na. Paano nangyaring nagkaganon? Kasi inilabas ko sa internet.
At yun ang step 1 ng Project 1M. Ang step 1 ng Project 1M, magre-research ka, syempre tatalinuhan mo muna ng husto. Kasabay ng pagre-research mo, ilabas mo na sarili mo sa social media. Ilabas mo na sarili mo sa social media. Kasi there will come a time, hindi na tayo halos mabubuhay dito sa tunay na mundo na to. Mabubuhay na tayo dito sa mga cellphone natin. At ang majority ng oras natin, nandyan na sa cellphone. Ngayon, ang importante kasi, kailangan maintindihan ng lahat ng mga negosyo, yung konsepto ng marketing, kung saan nandun yung attention ng tao, dapat nandun ka para magbenta. Ganun ang konsepto ng marketing. Ang marketing, kung saan nandun yung attention ng tao, dapat nandun ka para magbenta. Magpapakilala ka muna, syempre, yun ang marketing eh. Hindi naman automatic marketing, sales din kagad eh. Pero yung katulad nung sa'yo na RTW, pwedeng diretso sales na kagad yan. Sa paningin kagad ng tao, diretso sales na kagad yan. Ganun kasimple. Hanggang makilala ka, paglipas ng panahon, tsaka ka palang ma-marketing. Kuha mo yun? Oo, sir. Yun nga rin ang naisip ko. Isang taon ka na dyan. Naisip mo na yan noon pa. Ang problema lang, ayaw mong kilusan. Kaya nga, kasi sir, alam ko bakit? Bakit? Nagtry ako mag-live sa TikTok. Kaso para talaga akong matutunaw. Para akong matutunaw. Hindi, ayaw mo matunaw ka. Hindi ko alam. I-freezer mo na lang yung sarili mo para tumigas ka uli. Kasi nga ako mag-freeze. Ayun ang naging problema sa akin. Parang ayun ang ewan ko ba, maharap naman ako ng personal. Hindi mandatory na kailangan mong personal na humarap sa social media. Pero at least kailangan mong maintindihan yung craft. Pag naintindihan mo na, pwede ka ngayong kumuha ng tao na siya yung magla-live selling para sa'yo, trabaho niya na yun. Bayad ka na lang. Pwede kang kumuha ng host sa live selling. Pwede kang kumuha ng host, in case lang hindi nyo alam, pwede kang kumuha ng host sa live selling. Sa ganong angulo, hindi nyo kailangan iharap yung mukha ninyo. Pero kailangan, you have to have enough confidence para maintindihan mo kung paano gumagana ang live selling. Kailangan mo munang maintindihan paano ba gumagana ang live selling. Para maintindihan mo, kailangan either manood ka na sobrang daming mga nagla-live selling o ikaw mismo personal mag-live selling. Kung mo yun? Kaya nga ako. Naisip ko Sa umpisa lang naman yan masasanay ka rin naman. Sa umpisa lang yan, masasanay ka rin. Ganun yung konsepto. So ngayon, alam mo na ngayon na para ka matutunaw, gawin mo ng gawin. Punta ka na, paglipas na isang buwan, ang tigas na ng mukha mo. Kadalasan yung mga hiya-hiya na yan, ano lang naman yan kadalasan, ang good for, I will say, 3 days. 4 days, 5 days. Paglampas mo ng unang linggo, kabisado mo na yan. Tapos konting tricks of the trade na lang, kailangan mong asikasuhin, kailangan mong ayusin. Tapos, alam mo yun, konting standardization na lang ng mga proseso. Tapos kasunod nun, paglipas ng isang buwan, pwede na diretso, ipagawa mo na sa iba. Kasi alam mo na kung paano kabisado mo na Sa unang buwan pa lang, makakabisado mo na kagad yan. Pero you need to start somewhere. Doon din naman pala ang punta mo, at naisip mo na pala dati yan, at alam mo naman palang gagana yan, eto problema, bakit hindi mo ginagawa? Yun ang problema talaga. Ang problema, ba't hindi mo ginagawa? Ayun nga sir, natatalo ako ng kasi nga, tama ka naman, hindi ko siya napapractice. O sige, puntahan kita dyan sa inyo, ako magla-live selling, pakita ko sa inyo kung paano. Pero pumunta ka muna sa tindahan ko. Siyempre, giving value muna, mauna ka muna, bumili ka sinigang dun. Pagka bumili ka sinigang dun, tsaka ako pupunta sa'yo. Ang tagal ko na rin plano, hindi ko pa rin nagagawa. Putang ina, lahat na lang sa'yo, puro plano, nakakaburat. Lahat na lang, puro plano. Sir, ito sila. Sorry naman. Lahat, puro plano. Alam nyo naman kung paano umalago Kung sana kinikilusan nyo lang lahat ng mga plano nyo, hindi nyo na ako kailangan sa internet, mga puta kayo. Kung sana kinikilusan nyo lahat ng mga plano nyo, hindi nyo na ako kailangan sa internet. Kasi magaganda na buhay nyo. Kaya kinailangan ko tulibuin tong grupo na to Bakit? Hindi lahat kaya ko nang ako mag-isa. So ginawa ko, gumawa na lang ako ng grupo kada lugar. Yan, kayo ko magpalakas sa mga sarili nyo, mga puta kayo. Ang nakaka-bad trip lang talaga doon kapag kayo ibang presidente, pinababayaan yung grupo nila Tanginang yan. May naboto kang presidente, pinagkatiwalaan ka ng mga tao, nilaglag mo yung mga kasama mo. Hindi ka kumikilos, presidente ka pa naman. Follow-up question, go. Eto na lang sir, question ko na lang to. Pero para sa'yo, yung 1 year na pag-aantay
ko na yun, parang normal or ilalaban pa siya or talagang process siya? Pag nagawa mo na lahat, tsaka mo ilaglag. Pero di mo pa naman nagagawa lahat eh. Pag nagawa mo na lahat, tsaka mo ilaglag. Pag hindi mo talaga kayang gawin yung kailangan mong gawin, then that's the time para ilaglag mo na yan. Bumalik ka sa pagka-empleyado dahil hindi ka gaganang negosyante. Ganon kasimple yun. Mas madali, in case na hindi nyo alam Pilipinas, papaalala ko lang sa inyo, mas madali maging empleyado kaysa maging negosyante. Tangina, tingnan mo yung kita mo yung hirap niyan. Kailangan mo tibayan yung dibdib mo na hindi na importante kung ano nararamdaman mo. Ang kailangan kumita ka ng pera. Sa tamang paraan. Kahit mahihiyain ka. Tamo, isa sa mga problema ng mga negosyante yan eh. Na kumikita naman yung negosyo, hindi nga lang ma-maximize yung pera, yun na rin yung nagiging dahilan bakit nalulugi sila at the same time sa mga panahong katumalan. Kailangan mo talagang gawin yung kailangan mong gawin. Kung kailan mo man kailangan gawin yan sa eksaktong panahon, hindi pwedeng hiya-hiya, teka-teka, bukas-bukas, kailangan para ka robot kapag ka negosyante ka. Hindi ka tulad pag empleyado ka, ang kailangan mo lang tiisin pag masama yung pakiramdam mo o pag hindi mo trip yung boss mo. Mas madaling maging empleyado kaysa maging negosyante. Pa-promote ka lang ng marami. Pa-promote ka lang ng marami. Pero tungkol dyan, matutulungan kita dyan. Tignan mo na natin kung paano gagawin dun sa'yo. Punta ka dun sa tindahan. Gusto mo ngayon punta ka dun. Pagkatapos dito, diretso ako dun. Meeting lang ako sandali ng mga presidente. Mga bandang alas 12 na madaling araw. Nasa tindahan na ako. Hanggang alas 3 na yun ng madaling araw. Depende kung ano. May bisita. Pag walang bisita, bira lang ako pumunta ron. So nakakapagod din itong ginagawa ko, no? Anyways, follow-up question. Go. Sir, may follow-up question ako sa issue ni Ma'am. Sir, how can you tell the difference between patience and procrastination? Yung procrastination, alam mo na, may dapat kang gawin, hindi mo ginagawa. Yung patience, kailangan mo talagang mag-antay. At wala kang kailangan gawin at kailangan mo talagang mag-antay at kailangan mo lang talagang tuloy-tuloy na kumilos lang ng kumilos habang ginagawa mo yung mga bagay na obligasyon mong gawin na kailangan mo lang talagang tiisin yung kailangan mong tiisin. Yun ang pinagkaiba nun. Procrastination, may kailangan kang gawin, di mo ginagawa. Yan ang difference nun. Follow up, go. Sir, different subject, sir. What is your take sa euthanasia or mercy killing, sir? I will say depende sa sitwasyon. Kasi merong inilapit sa akin na ganyan minsang panahon eh. Tinatanong sa akin kung ano ba gagawin. Although, syempre, hindi naman para ako magdesisyon sa buhay ng tao. Kasi nangyari kasi, may pera yung pamilya, pero unti-unting nauubos na yung pera ng pamilya kasi lantang gulay na yung tao eh. Ngayon, tinatanong nila kung tatanggalin na ba yung life support. Sabi ko, hindi ako makakasagot ng ganun. Kayo lang ang makakasagot niya sa sarili nyo. Pero pagka walang-wala na talaga, at ni pampalibing wala na, minsan mapapuwersa ka, wala kang choice. Tatanggalin mo na talaga life support pag walang-wala na. Dahil mahal mag-maintain ng taong ng lantang gulay, in case lang hindi nyo alam. Mahal mag-maintain ng lantang gulay. Yun nga yung sinasabi ko, kaya dito pa lang, ngayon pa lang, maayos pa yung mga katawan ninyo, i-workout nyo na yung mga katawan ninyo. Pakilusin nyo mga katawan nyo, pakilusin nyo mga dugo nyo sa katawan. Kasi hindi dapat mangyari na bumuo tayo ng grupo, tapos pinababayaan nyo lang sarili nyo, pasyal-pasyal kayo, kain-kain kayo, kasama nyo pa ibang member dito, ganun. Tapos kung saan lang kayo pupunta, para kumain lang ng kumain. Tapos may konti, may high blood ka na, pinabayaan mo lang. May konti na stroke ka, tapos lang tanggulay ka, tapos nakaganon ka, tapos aasa ka ngayon sa buong grupo, susustentuhan ka ng pera, malabo sa sabaw ng pusit yan. Makakapag-ambagan sa'yo, isang bagsak, baka dalawa, baka tatlo. Pero kung lagi na lang kailangan mo ng maintenance, kasi iaasa mo sa grupo yun, tangin ang bigat nun. Ang bigat nun. Kaya kasi nasabi ko, ngayon pa lang, iayos nyo mga katawan ninyo. Kasi hindi natin gustong mangyari na dahil bumuo tayo ng organization, paglipas ngayon ng 5 taon, may mga nagdadialysis, umaasa sa grupo. Paglipas ng 10 taon, may mga na-stroke, umaasa sa grupo. Kaya natin kayanin yung kaya natin. Pero hindi dapat mangyari na lahat na lang, 100% tayo ang kumakargo. Hindi pa kaya ng grupo yun, paglipas ng 10 taon na, isang pirasong tao, yun na magme-maintain na sa stroke patient. Tapos kapag ka nagka-problema pa doon sa stroke patient, kasalanan pa ngayon ng grupo. Nakita ko na ng maraming ulit yan sa iba-ibang mga grupo .
So, ingatan ninyo mga sarili ninyo, ingatan ninyo mga katawan ninyo. Tulong nyo na rin sa mga kasama yon para hindi kayo magkasakit at hindi mamroblema ang grupo. Kuha nyo yun? Okay. Follow up, go. Okay na, sir. Thank you so much. Okay. Jet, go. Annalyn muna. Good evening, sir. Good evening. Question lang po, ano pong size ng cup ninyo? Kasi ang trabaho ko po kasi, pag umaga, empleyado po ako ng school, CSU, Cagayan State University po, Gonzaga. Mhm. Ang libangan ko po kasi paggabi, pag hindi po ako makatulog, minsan, lagi ako nanonood sa mga podcast ng mga kaibigan nyo. Doon po ako natauhan minsan. Kasi yung parang gusto kong gawing negosyo yung hobby ko na pag-crochet, pero alam ko mahirap yun kasi mahal daw, sabi nila. Pero sa akin, parang na-obsess ako kasi habang tumatagal, natututo ako. Dati-rati kasi parang robot na hindi marunong gumawa. Pero ngayon, pag ginagawa ko na lang siyang regalo, ang nakukuha ko lang parang, ang ganda, ang ganda, pero walang bumibili. Loko talaga nito. Singit ko Pero lang. sa akin po ngayon, gusto ko lang pong malaman kung ano po yung size ng cup ninyo. It's a medium, large, or yung round niya po. Hindi ko Para alam eh. mabigyan po kita Ito, hindi ko ng- talaga alam eh. Kahit Hindi ko alam. Pero kahit ano pa yan, pipilitin ko isuot yan, promise. Ito kasing sombrero, may ganito. So, Bili po. well, hindi ko talaga inalam kahit kailan. So, basta sinusuot ko lang ganyan, ganun. Ayun. Minsan maliit, minsan malaki, ganun. Depende sa kung anong, depende sa kung anong laban ng utak ko sa araw na yun. Sakali po, pag makadaan po kayo dito sa Cagayan Valley, nandito po ako sa CSU Gonzaga. Pwede niyo po kong kontakin. Anytime this week po, magagawan po kayo ng video po. Parang video po, pang biyahe po, pag malamig, or pag mahangin, pwede niyo pong gamitin. Sige, sister, tignan natin. Tignan natin. Hindi ako makakapangako, pero tignan natin. Question ko lang po. Sige, go. Ano po yung nire-refer nyo sa question ko po ngayon dun sa Bible, ano po yung lagi yung pinabanggit lalo na pag sa mission po. Kasi sa akin kasi more on acts, dun po ako sa acts, spreading the good news. From the good news po, dun lang po ako naka-refer dati. Dun lang po ako na-stop na nag-aral. Kasi hindi ko na naituloy. Kasi sa edad ko, yung edad ko ng 35, ngayon marami pa rin akong question about learning sa mga missionaries. Kasi maraming missionaries na akong narinig. Pero ang hindi ko naintindihan sa kanila, inaral nila lahat, pero hindi nila sinasabi sa akin yung book ng Quran. Yun po. Tapos may na-encounter po ako na Muslim. Hindi ko naman siya question, pero believe po ako sa the way na i-express niya kung gaano kagaling ni God. Ang akin po ay pwede niyo po bang ilagay sa akin yung basic po na learnings ng Quran. Yun lang po. Pero hindi po ako nagdi-discriminate sa mga religion. Ang akin lang, hindi po nila sinabi sa akin yung study of Quran. Pero lahat po ng mga Mormons, mga ganyan, Jehovah's Witnesses, lahat po ng mga religion na yan, Pentecostals, hindi po sinasabi po sa akin. Pero yung Quran po kasi hindi ko po maipaliwanag kung ano, hindi ko na-absorb kung ano yung learnings nila. Pero willing po akong malaman kung ano yung learnings. At saka si Sir Garawi, meron po ako narinig sa kanya about sa mga ganon. Pero gusto ko lang po malaman sa inyo. Actually, pwede ko nga i-suggest yung kay Garawi. Pwede ko siguro i-suggest yung kay Garawi. Naggumawa ng content na specific tungkol sa Christianity at saka tungkol sa Islam. Pwede yun, diretso. Meron po Yung siyang kwento inilagay mismo noon. ng... Meron po siyang inilagay noon about,
Pero specific lang po kasi siya. Hindi yung basic mismo. Hindi po yung basic mismo ng learning ng Quran. Kasi katulad ng Bible, ano po kasi yung abbreviation ng Bible? Basic instruction before leaving. Hindi yung abbreviation na yun, nilagay na lang nila yun. Kasi masyadong yung basic. Oo, inimbento na lang ng mga tao yun. Huwag ka masyado naniniwala sa ganun. Basic instruction before leaving the earth. Ano yan? Kinabit na lang ng mga tao yan eh. Yun nga po yung Pero yung salitang Biblia, galing yan sa plural yan ng salitang Biblion. Yung salitang Biblion, ibig sabihin, a book. Biblia, ibig sabihin, maraming libro na pinagsama-sama. Kaya tinawag na Biblia. Ganun yung konsepto nun. Pero hindi yan parang abbreviation na parang B-I-B-L-E. Hindi siya ganun. Hindi totoo yun. Pwede mo sabihin na okay, sige, basic instruction before leaving earth. Pero ganun din naman yung Quran eh. Parehas sila ng angulo dun sa konsepto na parehas na nagkiklaim yung mga writers ng Biblia at saka writers ng Quran na instructions galing sa Diyos yung general majority ng mga bagay na nakasulat dun sa magkabilang libro. Parehas siya. It just so happen nga lang na ang pinagkaiba ng dalawa, yung Biblia, pinagsamang Torah at saka mga sulat ng mga propeta, kasama na rin yung sulat ng mga hari, sulat ng mga hukom, at saka yung bagong tipan kung saan nandun yung 12 apostoles ni Kristo, at saka yung iba pang mga ebanghelista. So, combination niya siya nung sobrang daming yun. Whereas, yung Quran, isinulat siya dun sa panahon na 600 years pagkatapos mamatay ni Propeta Jesus. Merong lumitaw. Ang pangalan, Propeta Muhammad. Sumakanya nawang kapayapaan. May mga kasama siya na mga marunong sumulat kasi Propeta Muhammad hindi siya marunong sumulat, hindi rin siya marunong bumasa. So kung hindi siya marunong sumulat, hindi siya marunong bumasa, may mga kasama siya noon. Sila Abu Bakar at saka yung iba pang mga kasama nila, sila ngayon yung mga sumulat ng mga bagay na sinabi ng Propeta Muhammad tungkol dun sa Diyos na ang pangalan Allah. Ganon yung konsepto. Tapos generally, bumabangko ang Islam sa konsepto ng justice. Doon sa mga bagay na yun, yung kapatid ko kasi. Sige po. Generally, ang Islam is a religion of peace. At meron ding mga bagay na makikita ka sa loob ng Quran na mga instructions kung paano, generally yung Quran, instructions yan kung paano mabuhay bilang tao eh. Let's put it that way. Instructions yan kung paano mabuhay bilang tao. Way of living. Yung mga bagay na nakasulat sa Quran. Tapos at the same time din, mga instructions yan galing sa Diyos. Ganon yung konsepto. So, ngayon, kung gusto mo ng kabuuan, marami namang mga instructional videos niyan sa YouTube at saka sa Facebook. Maraming instructional videos niyan sa YouTube at saka sa Facebook. Tapos, malamang kung meron mang mosque dyan sa inyo, pwede ka namang magtanong na diretso dun sa mga pastor nila na ang tawag ustad, kung tawagin. Yun ang tawag sa mga pastor sa Muslim, ang tawag ustad. Yung naging kaibigan ko po kasi tricycle driver po siya ng Apari. Hindi ko na siya nakita sa Apari noon kasi lumipat sila sa Kamalanyugan. Parang lumayo na siya kasi sabi ko sa kanya gusto kong ma-learn yung sinasabi mong Quran. Pero sabi niya it's a private kasi hindi ba bibigay ng Quran Bible. Ayun po parang good. Totoo naman. Yun po yung sabi. Actually, wala nga ako mahanap na Quran sa Shopee. Wala akong mahanap na Quran sa Shopee. Generally kasi, ito napansin ko rin hindi nila binibenta yung libro. It's more of ibinibigay nila yung libro dun sa palagay nilang karapat-dapat na tao na magbasa ng libro. Tapos sila na rin at the same time yung tumatansya kung sino-sino yung mga palagay nilang karapat-dapat bumasa ng libro na, alam mo yun, maayos yung intention versus someone na parang hahanapan lang naman sila ng butas. Syempre, di na nila bibigyan yun. Ganon yung konsepto. And that actually makes sense para hindi mayurakan yung libro. Yun po yun na po. Bro, sabi nga po niya hindi ko naman may sabi sa'yo na hindi ka mabibigyan pero
Kung sa amin kasi, naging totally akong Islam. Kasi dati akong Christian, sabi niya gano'n. Pero ako naman kasi, open lang ako sa mga sinasabi niya. Kasi, may learnings na talaga yun kasi group ng... Doon muna tayo sa tanong mo, sister, para makapagtanong din yung iba kasi medyo mahaba yung pila. Yun po. Okay na po ako dun sa Quran na explanation. Thank you po. Okay. Sige, thank you, sister. Doon sa mga interesadong matuto tungkol doon sa mga religion, I strongly suggest magbasa kayo ng mga lumang libro. Kasi meron namang mga taong mga guide. Ang problema nga lang, syempre, one person's interpretation is different from the other person's interpretation. So para hindi kayo maguluhan, pagtiyagaan yung sipagan na makinig at saka magbasa ng mga lumang libro. Sa mga Kristiyano at saka sa mga Muslim, magbasa kayo ng mga lumang libro ninyo. Yun yung paulit-ulit ko na sinasabi, na paulit-ulit ko rin pinapaalala sa mga tao na magbasa kayo ng mga lumang libro. Makinig kayo dun sa mga nagsasalita. Pero tignan nyo rin yung source. Saan ba nila kinukuha yung mga bagay na sinasabi nila? Basahin nyo. Sa ganon, mas malamang na mapatama ka kaysa mapamali ka. Kasi pag-aasa ka lang sa mga tao, generally, ang mga tao naglalagay ng vested interest nila eh. Minsan, wala mang vested interest at malinis ang intensyon. Minsan, hindi sinasadya, nakakapaglagay sila ng interpretasyon. Doon nagkakaproblema sa interpretasyon. So, basa kayo ng mga lumang libro. Yung Biblia, yung Quran, depende sa kung ano yung pananampalatayang pinaniniwalaan mo. Doon ka, basa ka nun. Alcalde, go. Thank you po. Sige. Sorry sir, tapos na ako magtanong, nakalimutan ko ibaba yung kamay ko sir. But I'm busy. Okay, sige. Jet Santos, go. Sir, good evening po. Good evening. Sir, anong masasabi mo doon sa pagpe-flex ng yaman? I think mamaring mali ako rito Pero it's more of negative on the downside rather than kapaki-pakinabang. Depende sa intention. Kasi karamihan sa mga taong nagpe-flex ng yaman, ang diretsong dahilan para lang magyabang. Karamihan. Pero may mga iba na ginagamit siya as a form of marketing tool para lalo pang kumita ng pera o manghikayat ng mga tao for whatever reason, kung ano man yung dahilan kung bakit sila nanghihikayat ng mga tao. Tungkol sa pag-flex ng yaman, hindi ko isinasuggest ang pag-flex ng yaman. Kasi you will be in multiple troubles, minsan all at the same time, sabay-sabay pa. Kasi nakikita nyo naman sa social media, di ba? May isang nag-flex ng yaman, ng sports car, tapos ganun-ganon na cellphone niya. O maya-maya konti, andyan na LTO. Niyayari na yung lisensya niya. Diba? May isang nag-flex ng yaman, kanya daw to, kanya daw yan, kanya daw to. Maya-mayang konti, niyayari na ng mga tao. Hindi naman pala kanya yun at pinagtuturo niya lang pala. Nakita niyo yun, diba? Si Norman. Kawawang-kawawa si Norman ngayon eh. Kawawang-kawawa si Norman ngayon. Generally, hindi ko talaga sinasuggest yan. Kasi wala pa rin talagang tatalo sa kababaan loob. Walang tatalo sa kababaan loob. Walang tatalo dun sa konsepto ng kababaang loob na kahit meron ka, tago mo lang. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, mas malamang ka pa na magka-problema. Kaysa may mangyaring maganda sa buhay mo sa pagpe-flex mo ng yaman. Tatargeting ka ng mga siraulo eh. Pero, ako, ito suggestion ko, lalo na dun sa mga nandito dito sa organization natin, learn to dress wise and appropriately. Pwede kang manamit ng maayos, nang hindi ka nagfe-flex ng yaman, pero kahit papano, decente yung itsura mo. Gastusan mo sarili mo. Gastusan mo sarili mo. Kung gusto mong magkaroon ng maraming kliyente o maraming customer, dapat decente suot mo. Kaya nakikita nyo, kung di nyo napansin, every time maharap ako sa social media, lagi ito. Itim lang yung suot ko, tapos madalas long sleeve ako. Kasi it denotes something kapag ka naka long sleeve ka. It denotes something. At alam mo, hindi nothing yun kapag ka naka long sleeve ka. Better kapag ka may collar. Sa mas madalas na pagkakataon,
ngayong nandito na ako sa Project 1M at saka yung manlalakbay, di nyo ako nakikita naka-collar. Kasi, yung may branding. Tapos it doesn't make sense naman na naka-collar ka habang nagtitinda ka lang naman sa tabi ng kalsada. 'Di ba? Pero, at least kahit paano, decente ang suot. Ganon yung konsepto. Matuto kayo ng pagdadamit ng decente. Lalo na sa mga babae, sa loob ng grupo ng Project 1M, as much as possible, iwasan ninyo na ma-objectify kayo bilang mga gamit. Huwag kayo masyadong mahilig sa pek-pek shorts. Huwag kayo mahilig sa sleeveless. Tas lalabas ka ngayon sa social media o lalabas ka ngayon sa kung saan man, tapos naka-sleeveless ka, tas naka-pek-pek shorts ka. Hindi yan sa pinagbabawalan. Pero mas mataas ang tingin sa'yo ng tao pag decente ang suot mo versus kahit na ano na lang ang masuot mo. Lalo na kapag ka magtatrabaho ka, tapos ang trabaho mo kahit paano, host ka, dapat ang sapatos mo decente. Host ka, dapat ang pantaas mo decente. Ang pantalon mo decente. Hindi ko ano lang ang mabunot sa aparador. Host ka eh. Sa'yo nakatitig ang mga tao. Sa'yo nakatitig ang mga tao. Importanteng decente yung suot mo. As much as possible, kapag ka mag-host ka, dapat kahit paano mukhang bago, hindi mukhang luma yung suot mo. Kasi doon ka mababayaran ng mahal. Sa'yo nakatitig ang mga tao eh. Nasa iyo ang atensyon ng mga tao dahil host ka. Nagtitinda ka sa tabi ng kalsada, kahit paano, t-shirt man lang, hindi sando. Tapos nakikita pang tumutulo yung pawis mo galing sa kilikili mong may buhok. Tangina, diba? Nagtitinda ka ng pagkain eh. Pagkain yung tinitinda mo, tas nakasando ka. Di ba? Kahit pa paano, kung t-shirt lang, wala ka talagang pambili. Understood na yun. Pero kahit pa paano, may sleeve naman. Di ba? Natatakpan yung kilikili mong mabuhok. Hindi yung puta, sasando ka ng sasando ka ng, tawag dito? Sasando ka ng palamig. Tapos yung paus sa kilikili mo, tumutulo pa rin. Titinda ka ng pagkain, ganun. Megos na yan, insan sa akin, Jake. Matuto kayong magdamit ng maayos. Decente. Kahit patindero ka sa kalsada, pwede ka magsuot ng decenteng damit. Kahit medyo luma, understood, pero hindi butas-butas, hindi sleeveless, hindi sando. Diba? Decente. Alam mo naman kung ano itsura ng decente, hindi ko naman na kailangan ipaliwanag pa sa'yo. You have to act the part. You have to act the part. Pagka host ka, dapat mukha ka talagang host. Hindi ka mukhang parang kung ano lang yung nakuha mo, jejemon ka. Dapat, matuto kayo ng konsepto ng pagka-decente. Importante yan. Lalong-lalo na kung gusto nyo mabayaran ng mahal. Kung retirado ka na, at nasa bahay ka lang, o, alam mo yun, lalabas ka ng bahay para bumili lang sa tindahan, okay, sige, walang problema. Pero, alam mo yung pagkatrabaho yung gagawin mo, o organization yung pupuntahan mo, at least decente man lang yung suot. At least decente man lang. Yung ulitin ko naman, tinan mo yung Iglesia ni Cristo. Tinan nyo, pag pupunta sila roon sa bahay-sambahan nila, nagsusuot din naman ng sleeveless yan kahit nasa bahay lang sila. Nasa bahay lang sila eh. Pero pag pupunta sila roon, wala ka makikita naka-sleeveless. Mga lalaki, decente ang suot. Mga babae, decente ang suot. Tingnan mo sa Muslim, wala kang makikita naka-sleeveless na babae sa paglabas nila ng bahay. Eh isipin mo, lalabas lang ng bahay yun, bibili lang, nag-hijab pa. Bibili lang yun ha. Huwag mo naman sabihin sa akin, hindi nagsusuot yan ng sleeveless sa loob ng bahay. Talaga ba? Hindi nagsusuot ng sleeveless sa mga Muslim sa loob ng bahay? Sa loob ng bahay yun. Kung puro mga kapatid niyang babae lang yung kasama niya, o asawa lang yung kasama niya, understood na yun. Pero pag lumalabas sila, decente lagi suot nila. Pansinin ninyo, yung mga taong karespe-respeto, laging decente manamit. Pansinin niyo yun. Yung mga taong karespe-respeto, laging decente manamit. And when I say respeto, hindi lang yan doon sa basta lang respeto na ibinibigay kahit kanino, doon sa konsepto ng hindi ka lang binabastos. Hindi. Yung mga taong iniidolo talaga. Lagi silang decente manamit. Lagi yun. Appropriate yung pananamit nila. Follow-up question, go. Sir, tag dito, nakalagay sa 48 laws of power, never outshine your master. Ano pong possible na consequence kung ma-outshine mo yung master mo? Basahin mo yung kabuuan ng law number 1. You will understand kung anong consequence nun. Sisipain ka palabas. Yan yun. Basic principle, sisipain ka palabas. Magaling ka masyado eh. Dunong-dunungan ka, galing-galingan ka. Remember,
na hindi automatic na pag magaling ka, kinatutuwaan ka? Hindi. Kasi, pag hindi ka marunong makisama at hindi ka marunong lumibel ng galing mo, kaiinisan ka kahit magaling ka pa. Kaiinisan ka kahit magaling ka pa. Tama, magandang halimbawa to, tinan nyo. Pansinin ninyo. Dun sa, kung alam nyo yung grupo na dating daan, yung kay Eli Soriano. Naaalala nyo dati si Eli Soriano, ang isa sa mga tagabasa niya si Willie Santiago. Magaling si Willie, nakakapag-host ng programa yon. Nakakapag-host si dati ng programa si Willie Santiago. Magaling siya sa Biblia, magaling din siya mag-host ng programa. Ang problema, tumaas ang ere. O, pagtaas ngayon ng ere, pinipilit niya na i-outshine yung master niya. O, tingnan mo, ano naging ending? Laglag. Tanggal siya. At ganyan din yung nagiging ending sa mga kumpanya ng mga magagaling nga pero kalaban ng management. Ang galing mo nga, kalaban ka naman ng management. Mananatili ka na dyan sa posisyon mo o ang kaduluduluhan niya, matatanggal ka. Pero hindi ka mapopromote pagkakalaban ka ng management. Doon lang sa basic principle na yun, maintindihan nyo na eh. Follow up, go. Kahit po hindi intentional yung pag-outshine. Kaya nga kailangan lahat ng kilos mo intentional. Bakit? Kasi hindi mo nare-realize minsan, binobobohan mo na pala. Lalo na, magaling ka nga, pero ang pangit ng ugali mo. Kahit ano pang galing mo, walang may pakialam sa galing mo kapag pangit ang ugali mo. Ano, katulad na to. Yua Boshari 5585. Wow! Are you crazy? Question mark. Tamo, kahit gaano ka pa kagaling, kahit magaling ka pa mag-English, parang katulad nito, pagka ganyan kapangit ang ugali mo, automatic hindi ka gusto ng tao eh. Automatic. Hindi ka gusto ng tao. People don't care what you know unless they know that you care. Walang may pakialam sa'yo. Maliban na, maintindihan ng mga tao na nagmamalasakit ka. Mauna muna dapat ang ugali. Mauna dapat muna pagmamalasakit bago mo ilitaw yung galing mo. Kasi ang galing-galing mo nga, ang lupit-lupit, ang tindi-tindi mo nga. Pero ang pangit ng ugali mo. Ang kaduluduluhan yan, matatanggal ka pa rin. Kuha mo yan? Yes, sir. Okay. Follow up, go. Wala na? Okay. Sir, yung galit ba yung pinta, sa time traveler, mga ganun? Galit ang Diyos sa time traveler? Brother, walang kapasidad ang mga tao na kontrolin ang oras. Wala. Nakasulat sa Biblia yan. Ultimo yung pagbabalik ni Kristo, hindi alam ni Kristo. Hindi niya pinamahala sa mga tao ang oras, ang panahunan. Kaya tignan mo, pansinin mo, ang panahon laging paabante lang. Hindi umaatras. Bumabagal, pero hindi umaatras. Yun ang mapapansin mo. Time is relative. Umaabante lang. Kayang pabagalin, pero hindi umaatras. Kasi walang kapasidad ng tao para kontrolin ng oras, brother. Walang kapasidad ng tao para kontrolin ng oras. Yung sinasabi mong time travel, malabo yan. Follow up, go. Okay na, sir. Thank you. Okay. Anong oras ka duty sa DOMSA? Madalas, pagkatapos ng live, bumibisita ako doon kapag may bisita. Anyways, Jao Rizal, go. Hello sir, hindi lang ako ng tips kasi medyo baka mayroon kang ibang source about sa dito, sa Flat Earth, tsaka doon sa map nila. Kasi medyo limited sa social media. Hindi naman. Kahit books, Kompleto sa social media, brother. Kompleto sa social media. Mag-YouTube ka lang, napakarami ron eh. May malaking problema yung konsepto ng flat earth eh. Pero kung gusto mo lang siyang maintindihan on the perspective ng additional information or entertainment purpose, pwede. Ang dami sa YouTube, brother, kompleto. Ako nga, diretso, sa dami ng mga sources sa YouTube, I have arrived to the conclusion na hindi talaga flat ang mundo. Hindi flat. Kasi, paano gagana yung eclipse kung flat ang mundo? Eh, ang eclipse, kailangan magdugtong-dugtong nung araw, nung buwan, at saka nung mundo. Eh, hindi mo naman magagawa yan sa flat earth eh, kasi lumalabas, ang itsura ng flat earth ganito.
tapos yung araw nandito sa isang side, yung buwan nandito sa kabilang side. So lumalabas, pag ikot dito, nasa kabila ngayon yung isa. Pag nandito yung isa. Paano mo ngayon magagawa ngayon ng eclipse dyan? Hirap. Hindi mo rin magagawa yung seasons. Research mo yung tungkol sa seasons. Hindi mo magagawa sa flat earth ang 4 seasons. Bakit ganun? May mga ibang panahon, may mga ibang lugar na 4 seasons. May mga ibang lugar 2 seasons lang. Tignan mo, sa Pilipinas, walang nag-aaway-away tungkol sa flat earth. Isa pa, mapapansin mo, tignan mo, sa dami ng mga presidente at mga hari sa mundo na mga existing ngayon at saka mga lumipas, pansinin mo, halos walang nag-discuss kahit isa dun sa mga yun na flat ang mundo. Kasi pinalalabas niyan, alam mo nanggaling yan sa Amerika yung flat earth na yun eh. Pansinin mo, halos lahat ng mga conspiracy theory na nanggaling sa Amerika may diferensya. Kasi, akala ng mga Amerikano, sila lang yata yung nag-i-exist sa mundo. Akala ng mga Amerikano, sila lang yung nag-i-exist sa mundo. Nakakatawa yung ganung konsepto. Akala nila sila lang may internet, akala nila sila lang ang nag-i-exist, ganun. Kaya hindi nila naisip yung konsepto na merong kalaban ang Amerika. Hello! Kalaban ng Amerika ang China, kalaban ng Amerika ang Russia. Hello! Kung itinatago pala yan ng Amerika at ng gobyerno ng Amerika at ng Hollywood lang pala ang gumawa niyang spherical ang mundo, spherical ang mundo. Sabi, gawa daw ikayan sa Hollywood. Ganon lumalabas di ba? Tinatago ikayan ng Amerika at gobyerno ang kasali ka para i-cover up yan at hindi naman spherical at flat ang mundo. Bakit yung China sinasabi rin na spherical ang mundo? Bakit pati Russia? Bakit pati lahat ng mga gobyerno ng buong mundo pare-parehas ang sinasabi tungkol dyan? Magkakalaban yung mga yan Diba? Pansinin nyo, magkakalabang mga bansa ang mga yan. Ano ibig sabihin? Kung ang Amerika, niloloko lang pala yung mga citizens nila at flat pala ang mundo at hindi pala spherical, sana noon pa sinabi ng China yan, oy putang ina nyo, bobo kayong mga Amerikano, flat talaga ang mundo, niloloko lang kayo ng gobyerno nyo. Dito sa amin, totoo. Yung aming parang NASA dito, kung ano man yung tawag doon sa NASA nila doon. Yung aming aming researching at lumipad ang aming team at nakita namin na flat ang mundo, sabi ng China. Di ba? Ang Russia, hindi naman kasundo ng Amerika. Alam nyo yan, hindi kasundo ng Amerika ang Russia. Pero kahit Russia, nagpapadala sa ISS ng mga cosmonauts nila. At parehas din ang feed. Spherical ang mundo. Palagay nyo ba, papayag ang Russia, pinagtatarantado lang tayo ng Amerika, tapos payag sila, kasama sila, tinatarantado rin ng Amerika? Nako, putang ina naman talaga. Nako. Kuha mo yung brother. Yes, brother. Medyo lang ako kasi medyo nag-aali siya nagtutugma rin siya sa Bible. Hindi nagtutugma sa Bible, brother. Hindi nagtutugma. Sa permafrost lang ako Hindi nagtutugma. Meron lang silang interpretasyon. Gusto mo ng diretso? Eto, madali kasing mag-imbento ng kasinungalingan tapos hanapan mo ng pruweba yung kasinungalingan. Madali yan. In case lang na hindi nyo alam, napakadaling mag-imbento ng kasinungalingan tapos madali ring maghanap ng pruweba para sa mga kasinungalingan. Ang dali niyan. Ingat lang kayo dyan sa mga ganyang parang flat earth. Kadugtong yan, magkakadugtong yan, yung mga conspiracy theories na yan, na flat earth, tapos susunod yan, papansin mo na, pati mga citizen reptilian, tangina. Tapos yung mga reptilian na yan, pinagalo-halo na nila yan, yung mga reptilian na yan, mga Anunnaki din daw yan, na nakatira sa Planet X, kung tawagin nila Planet Nibiru, tapos bumaba daw dito sa mundo, magkakadugtong lahat yan, tapos pati yung Titanic, sinadya daw palubugin, magkakadugtong yan lahat. Nahilig ako dyan sa ganyan dati. Tapos na-realize ko lang, puta, dwindle down ka lang into depression Para bang ang dating, meron kang alam na hindi alam ng ibang tao, tapos lahat ng tao bobo, ikaw lang kaisa-isang matalino. Doon ang punta niyan, brother. Yan ang kaduluduluhan niya, nakita ko yan. Naranasan ko rin yung ganung pakiramdam. Wala pa rin talagang tatalo dun sa konsepto na trabahuhin mo yung buhay mo, hanggang maayos yung buhay mo, tapos trato mo yan ng mga parang form of entertainment lang. Kasi at the end of the day, wala naman tayong kayang gawin dyan We're just ordinary citizens. Kung flat man ang mundo o spherical ang mundo, anong pakinabang yan sa personal na buhay natin? Yumamang ka ba dahil dyan? O naghirap ka ba dahil dyan? Pero ito kadugtong yan. Ang kadugtong yan, negative emotions. Tapos pababa ka into depression. Pababa ka into anxiety kasi pakiramdam mo magugunaw na ang mundo sa 2030. Kasi yun ang sabi dun sa Agenda 21.
Oo, alam ko yun. Oo, kompleto ako ng research tungkol dyan. Follow-up question, brother. Brother, tingin nila ako ng copy mo. Salamat. Kulang pa research mo kung ang tanong mo pa lang tungkol sa flat earth. Kulang pa. Kulang pa. Hindi mo pa nakita yung Agenda 21 na iwa-wipe out daw ang buong ang kasangkatauhan sa 2030 at pananatilihin lang daw yan sa 500,000 na mga tao sa buong mundo, sabi ng Georgia Henchstone. Hindi mo pa nakita yun, no? Pag nakita mo yun, takina, madedepress at magkaka-anxiety ka talaga. Pag nakita mo yun, madedepress at magkaka-anxiety ka talaga. Lalo na pag narinig mong magsalita si David Attenborough tungkol sa konsepto ng evolution, tapos isama mo pa yung isa pang David, nakalimutan ko anong pangalan, yung nagtuturo tungkol sa reptilian species, na meron talaga siyang mga talk, as in literal, nasa auditorium siya, na nagsasalita pa siya, tapos may mga slideshow pa siya, pinapaniwala ang mga tao na para bang reptilian species, yung mga nasa ibabaw, at si Elon Musk kasama dyan sa reptilian species na yan, at si Mark Zuckerberg kasama dyan, at pati si Donald Trump na shapeshifter daw siya, si Hillary Clinton shapeshifter din siya. Oo, nakita ko yun. May kompleto ko research tungkol dyan, brother. Sabi nga Crispin Angelo, Georgia Guidestone, Georgia Guidestone, isa lang yun. Nakasulat doon, keep humanity in blah blah, in parang synchronicity, parang with nature, ganon. Tapos 500,000 lang daw dapat ang mga tao sa mundo. Nakita ko rin yun. Yung mga ganong conspiracy theory, meron akong kompletong research tungkol dyan. And obviously, every now and then, may mga bagong nadadagdag naman. Pero marami akong notebook na naisulat tungkol dyan sa mga conspiracy theory na yan. Marami akong notebook na naisulat dyan. Anyways, follow up, go. Question ay, naiwanan ka ba doon sa sinabi ni Jackman na turuan ng mga bata sa ito Tagalogin ko lang sa dito. Yung mag-innovate ba? 500 million daw pala, sorry. Hindi pala 500,000. 500 million. Tuloy. Turuan sa innovation? Yes. Na turuan ng i-force yung mga kabataan sa ng pag-innovate. Kasi nasa EA na tayo. Kailangan talaga yun. Kasi in 5 years from now, sobrang daming trabaho mawawala sa Amerika eh. Swerte na nga lang nating mga Pilipino kasi halos 10 years behind tayo eh. So, ibig sabihin, in 5 years, halos lahat ng mga trabaho sa Amerika mawawala na. Sa atin, nagsisimula pa lang. Bali, at least yung sa anak ko, gano'n ang sasabihin ko sa kanya. Papag-aralin nyo ng AI yung mga bata. Ang mga matitirang mga trabaho dyan, mga trabaho ng mga engineers ng AI. Yun ang matitirang mga trabaho dyan. Yung mga operators ng AI. Yan ang mga matitirang trabaho dyan. Hindi mo kayang palitan mga operators ng AI, mga tao pa rin yan. Mga tao pa rin. Kung sino man ang mag-ooperate ng AI, yun ang mananatili, tas malamang malaki sweldo nun. Tapos all else, medyo magkaka-problema tayo pare-parehas. Kaya sabi ko sa inyo, bilisan nyo pag-iipon eh. Bilisan nyo pag-iipon. Pag nakaipon kayo ng maraming pera, kasabay na rin nun, tataba utak nyo. Kasabay na rin nun. Tapos regular lang kayo makikinig sa mga matatalinong tao, huwag kayo makikinig sa mga bobong tao. Follow up, go. Brother, salamat sa At least may mga tips pa ako nakuha ng panibago. Thank you. Okay. Sige. Maraming salamat sa buhay. Thank you, brother. Salamat Pilipinas. Ayoko na nga eh. Okay na ako rito sa buhay ko eh. Anyway, Sidik, go, Kansas City. Yung tanong ko lang sana, anong masasabi niyo sa issue ni Diwata about sa SSS? Ano ba kwento dun? Issue tungkol sa SSS. Kasi nagka-issue kasi siya about sa SSS. Parang yung mga staff kasi niya is hindi nalalagyan ng SSS or yung parang PhilHealth, Pag-ibig. Yung usap-usapan kasi ngayon, pag may employee ka daw na dapat nire-register. Ang iba naman, hindi naman daw kumikita ang business nila para i-register yung mga employee nila sa SSS, Pag-ibig, tsaka mga PhilHealth. So, yung mga small businesses, parang nagre-reklamo sila about sa ganyang batas na dapat i-register daw ang mga employee sa SSS, Pag-ibig. Siyempre, yung SSS kasi is parang makakaltasan din yung employee tsaka employer sa sahod nila.
Sana nandito si ano. Tama lang ba Sige, yun, tignan natin, interviewin natin si ano. Kuha ko ng insight dyan galing kay Attorney Ace Sorado. Kuha ko ng insight dyan tungkol kay Attorney Ace. Makikibalita ako sa kanya. Kasi may exception yan. Sigurado may exception yan. Depende na lang kung ilan ang empleyado mo o kung magkano ang sweldo mo o kung bla bla. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado dahil di naman ako abogado. Hindi ko alam ang batas tungkol dyan na very specific tungkol dyan. Pero eto sigurado ko, mandatory talaga na pag malaki ang negosyo mo at sobrang dami mong empleyado, hindi lang ako sigurado kung ilan yung minimum. Pero pagka on a specific number of employees siguro, kailangan mong irehistro talaga yung mga tao mo, tapos bayaran mo SSS nun. Tapos parang hati yan eh. Hati. Kalahati sa employer, kalahati sa empleyado. Ganon yung konsepto. Pero on a specific number of employees yan. Baka umabot na kasi siya sa threshold. Nakalimutan ko eksakto kung ilan yung eksaktong numero ng mga empleyadong kailangan talaga eh. Pero hindi lahat ng negosyo mandatory sa ganyan. May exception yan. Kasi isipin mo, halimbawa may 2 pirasong empleyado ka tapos ang negosyo mo parisan. Kanto-kanto ka lang naman tapos naka-food cart lang kayo. Yun ba kailangan mo ba talaga i-rehistro pa sa SSS? Kulang pa nga yung kinikita mo eh. Parisan lang kayo sa kanto eh. Wala kang pwesto. Diba? Follow up. Alamin natin yan tungkol kay Attorney Ace. Alamin natin kung tungkol kay Attorney Ace. Makikibalita ako sa kanya mamaya siguro. Tapos bukas may update na ako sa inyo tungkol Okay dyan. na po. Sulat ko pala yan, specific. Assignment ko yan. Okay po, thank you. Sige. Okay, next. Aljan, go. Assignment ko to. Good evening po sa lahat ko. Good evening, Brad. Hello. Brother, tanong ko lang po. Based sa history po, di ba po ako sigurado kung totoo? Kasi nung Nawala ka, brother. Nawala ka, brother. Rose muna tayo. Rose, go. Hi, Chay. Ay, ito. Kasi ngayon, regarding the SSS, actually kasi, ano yun, isa rin yun sa problema ko, no? Regarding dyan, kasi medyo, yung kay, ano na yun, kay Diwata na sinasabi na yun, is na, ano yun, na, ano siya, nakulong, parang ganon. So, nagkaroon siya kasi muna ng warrant of arrest, something like that. So, parang naging ano talaga siya sa mga small, and SME, small medium enterprises, no? Mhm. So, ni-research ko rin kasi siya. Mhm. Ang base sa research ko, hindi ko kasi alam kung talagang tama eh. Although, Ayoko alam munang ko kasi ilabas may kapag hindi specific sigurado number. kasi naka-live tayo baka paniwalaan ng tao eh. Ang totoo, meron din akong idea. Ayun nga. Meron din akong konting kahit papanong research tungkol dyan. Pero ayoko munang ilabas kasi baka mamaya paniwalaan ng mga tao. Tapos, Yun nga alam mo yun, diba? Ang labas niya nagkakalat tayo ng fake news, delikado eh. Yeah, oo. May, Kasi kahit dito sa sana comment sa'yo, section ko, baka meron pwede- ding mga nagsasabi rito sa comment section ko. Ako nang bahala, tatanong ko si Attorney Ace para lang siguradong galing mismo sa abogado. Para yung information na ilalabas natin, at least makatotohanan man lang. Kasi dito din ang sabi rito ni pangalan to. Itong isa si Boss D TV Oteo, sabi niya, pag micro exceptions dapat hindi lalagpas ng 9 employees. Hindi naman natin alam kung gaano kasigurado yun kasi pwedeng opinion lang yan at pwedeng research lang natin na outdated pala yung source natin at meron palang updated. Para sigurado tayo na wala tayong problema, si Attorney Ace na lang pasampahin natin dito. Para siya magpaliwanag yung part na yan. Sa itatanong sa kanya, kung sakali, padagdag na lang. Kung yung halimbawa, yung mga on-call, on-call na empleyado, halimbawa, parang ganon, kasama ba yun? Mga probationary, yung mga ganyan, mga part-timer. Kasi halimbawa, parang, halimbawa, kung online seller ka, tapos... Ilista mo na lang, sister, yung mga tanong mo parang tapos send mo sa akin. diba? Para maitanong ko na rin sa kanya ng diretso tapos re-relay ko na lang ngayon Sige. bukas lahat ng information. Oo, kasi para malinaw ba? Oo. Ano?
Oo, Pwede kung na lang hindi din ko man naman siya din makuhang kung guest may dito sa atin, pwede naman siya mag-guest dito. Hindi ko nga lang alam kung, kasi pagkagabi kasi oras niya na yun para sa pamilya niya. Hindi ko alam kung tatanggap siya ng guesting ng ganito, ng gabi na. Pero umaga, wala tayong problema. Umaga, hapon, okay si Attorney Ace. Pero pagka ganitong gabi na, hindi ako sigurado. Pero nakikita ko siya paminsan-minsan, kahit gabi na, nagko-comment pa rin siya sa akin eh. Okay. Aldrich, go. I-message kita kung ano yung susunod, yung mga question para Sige. para ma-relay mo rin. Sige. Aldrich, go. Salamat. Uy, Aldrich. Nakatitig lang siya sa akin. Okay na, naka-unmute ka na. Sorry, okay. Okay. Yung question ko, sir. Mas okay ba na maghulog ka o kumuha ka ng insurance kaysa maghulog ka sa SSS? Kasi 5 years na akong naghuhulog sa insurance and nagulat ako, napakinabangan ko siya kasi may tinutubo yung pera. Mhm. So, yun yung tanong ko kung mas okay ba na sa insurance kaysa sa... Ang sagot ko doon, hindi ako makakasagot ng diretso. Bakit? Kasi pag sinabi kong mas okay sa insurance kaysa sa SSS, it's as if parang in-advisean na rin kita na wag kang maghulog sa SSS eh. Tapos alam mo na rin at the same time, yari ako ron. Kasi naka-live ako. Tapos pag sinabi ko naman sa SSS ka na lang maghulog at wag na sa insurance, paano naman kung may kayang i-provide yung insurance na hindi kayang i-provide ng SSS? Ako masasabi ko, do your own research kasi pwede mo naman pagsabayin yung dalawa na yun eh. Pwede mo pagsabayin yung dalawa na yun. Yung insurance, laging complementary lang yan. Complementary pa sa SSS at hindi kahit kailan magbabanggaan yung dalawa kasi yung isa mandatory. Yung SSS mandatory yan. Yung insurance complementary. Nakakadugtong siya, supplementary pala. Nakakadugtong siya doon sa kung ano man yung mandatory ng gobyerno. Supplementary. May ulog naman ako sa SS pero in-stop ko na siya kasi since wala naman akong employer, ako sarili ko ang employer ko. So, ayun, I chose to maghulog na lang. Sa insurance. Continue na lang yung insurance. Yeah. Pwede naman yun. Nasagot mo na yung sarili mong tanong. Congratulations sa iyo. Follow-up question, go. Ito naman, actually, maano lang to. Last question ko. Paano mag-let go sa isang bagay, sitwasyon, tao? Yung the fastest way to let go. Kasi di ba, of course, meron tayong attachment sa lahat ng aspect. Nagkakaroon tayo ng attachment. So, what is the fastest way to let go and detach? Hindi ko masasabing fastest, pero maraming iba't ibang approach na pwedeng gawin. Hindi ako fan nung konsepto ng madalian eh. Letting go is a process. Enjoyin mo lang din yung proseso ng pagle-let go. Kasi, diretso, minsan, ang nakakapagpanatili sa isip natin nung sakit, yung alam nating hindi na ulit mauulit yung mga masasayang alaala eh. Yun yung nakakapagpanatili nung sakit sa dibdib natin eh. Yung proseso ng letting go, it doesn't necessarily follow nakakalimutan mo yun. Pero yung proseso ng moving forward, it is accepting that you are now moving on without this person in your life. Or without this process in your life. Matututo kang tanggapin yun kapag natanggap mo na hindi na matutuloy lahat ng mga plano ninyo. At matututo kang tanggapin din yun kapag ka natanggap mo na kailangan mo nang umabante nang hindi na siya kasali. At matagal yung proseso na yan. Kasi if you look at the steps on moving forward kapag sinearch mo yan sa Google, maraming steps yan, hindi lang isa. Tapos marami kang kailangan pagdaanan. Andyan yung haggling, 'di ba? Na nagpapakiusapan pa, 'di ba? Andyan yung minsan every now and then check mo yung mga lumang pictures niya, 'di ba? Check mo yung profile niya, tumitingin ka pa rin dun sa luma. So sa tao tayo na Oo, kasi ganun din naman yung Ganun din naman yung
Sa panahon ngayon, panahon na ng social media, kahit grupo pa yung tinutukoy natin, grupo ng mga tao, chine-check mo pa rin yung profile ng grupo ng mga tao na yun kung anong update na sa kanila eh. Nag-check ka pa rin eh, every now and then. Minsan yung negosyo, 'di ba? Na naluging negosyo, chine-check mo pa rin yung mga dating pictures ng negosyo na yun. 'Di ba? Normal yun, talagang nangyayari talaga yun. Ang pinaka mabilis, I will say, na hindi naman talaga ako mahilig talaga sa pinaka mabilis eh. Mahilig ako sa proseso. Pero yung pinaka mabilis, completely i-cut off mo na lang, tapos tiisin mo yung sakit. Yun ang pinaka mabilis. Cut off mo, tiisin mo. Kasi one way or the other, we will all be hindered by death. Kahit ano pa yung bagay na nawala sa'yo in the past, kaya tao man yan na humiwalay sa'yo, o tao na namatay, o proseso, o grupo, o negosyo, o kahit na ano pa, all of us, we will be hindered by death. And in 1,000 years from now, wala nang makakakilala sa'yo at wala na rin makakakilala sa kanilang lahat na nanakit sa'yo ng kalooban. Wala na. Tapos lahat tayo, hindi natin alam kung saan tayo papunta. Pero meron kasing mga tao na nai-stuck na dun sa konsepto na katulad nun, nung namatayan. 'Di ba? May mga tao namatayan ng kamag-anak, minsan magulang pa nila. Tapos yung magulang nila, yun lang kaisa-isang kakampi nila sa buong mundo. I know the feeling of that. Kasi nung namatay sa akin si Uncle, it's as if parang wala na akong kakampi. Kasi siya lang yung kaisa-isang kakampi ko nun. Alam ko yung ganun pakaramdam. Tapos ang nasa isip ko na lang nun diretso, ang pinilit ko isiksik na lang sa isip ko nun, eventually mamamatay din ako, tapos magkikita kami sa kabila. Tapos pag nagkita kami sa kabila, ang gusto kong mangyari, lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay ko pagkatapos niyang mamatay, pagkikwentuhan namin pagdating sa kabila. Yun yung nasa isip ko nun. One way or the other, we will all be hindered by death. And one way or the other, we may or may not see each other on the afterlife. Pero at the end of the day, diretso, wala pa rin tatalo dun sa nag-i-invest ka sa puso mo, nag-i-invest ka sa isip mo, nag-i-invest ka sa katawan mo, nag-i-invest ka para sa sarili mo, para sa sarili mo. Tapos kung magbalikan pa o hindi, it doesn't matter na. Ang importante, pag nakita ka niya ulit, putang ina nyo lahat, ito'y sinayang nyo. Ganon. Pero that's coming from a very bitter standpoint. Ang mas effective, diretso, ginandahan mo yung sarili mo para hindi na maulit yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Make your future so bright that you will forget the darkness of the past. Tingnan mo, parang katulad sa akin, ang dami ko rin namang sakit ng puso. Diretso, marami rin. Marami akong mga taong humiwalay sa akin, kumalas sa akin, tapos hindi maganda yung naging ending. Yung sa haba ng pinagsamahan, ang pinakadulo, hindi maganda. Ako, I would rather alalahanin na lang lahat ng mga bagay na magagandang nagawa sa akin ng tao, paglipas ng panahon na naka-move on na ako. Pero hindi na yung hindi magandang nagawa, kasi ending lang naman yan eh. Sa mas madalas na pagkakataon, yung kabuuan ng pagsasama, yun ang mas importante, hindi yung ending. Okay, sige, yung ending na naalala, understood na yun. Pero yung kabuuan ng pagsasama, importante rin yun. It's just as important as the end. Yung kabuuan. Tapos, tsaka mo na lang alalahanin yung kabuuan na yun, tsaka mo na lang i-audit yung kabuuan na yun, kapag ka naka-move forward ka na. Kasi diretso, pag sobrang busy mo, wala ka ng oras sa ganyan. Parang ang tagal ng moving forward mo. Katulad sa akin, sa sobrang dami ng kausap ko araw-araw may nababaklas sa grupo. In case lang hindi nyo alam, araw-araw may nababaklas. Tapos may mga iba pa na nabaklas sila na umaarting parang kala mo na biktima sila. Tapos pag tinanong mo, ano pa ginawa sa'yo? Wala. May kinuha ba sa'yo? Wala. May hiningi ba sa'yong pera? Wala rin. O ba't galit ka? Para bang inapi ka pa? Hindi na makasagot. Hindi na makasagot. Eh sa ganong angulo, yun lang. You just have to make sure na talagang hindi mo talaga inagrabyado yung tao. Para walang maisusumbat sa'yo pagdating sa dulo. Pagsisisihan din naman niya yan eh. Kung paano man siya nakipaghiwalay, pagsisisihan niya rin yan pagka nahimasmasa na siya. Kasi minsan yung immediate atmosphere, tension eh. Tensionado. O dahil tensionado, pakiramdam niya, biktima siya. O pero at the end of the day, kung wala kang ginawang masama sa kanya, marirealize niya rin yung paglipas ng panahon. Business partners, wala kang ginawang masama sa kanila, tapos sila yung nagmarakulyo na akala mo inaapi, tapos sila lang yung nag-interpret sa sarili nila ng mga bagay na hindi maganda tungkol sa'yo. Pagka naghiwalay na kayo, paglipas ng 1-2 taon na naka-move forward na lahat, sabay-sabay, marirealize din nila wala kang atraso sa kanila. Pero paglipas pa yan ng 1-2 taon, you just have to be kind to people.
Ganun lang kasimple eh. You just have to be kind to people. At the end of the day, ang pinaka-importante talaga dyan, kahit mga masamang tao, gumawa mo na lang ng kabutihan. Kasi di mo naman pagsisisihan yun eh. Yun nga lang, siguraduhin mo lang na wala namang magagawang damage ulit sa'yo. Siyempre, kahit ginagawa mo ng kabutihan, hindi pwedeng tanga ka sa paggawa ng mabuti. Kailangan talinuhan mo sa paggawa ng kabutihan na hindi dapat ma-damage ka ng panibago. Puta, gumawa daw ikaw ng kabutihan. Okay, so anong ginawa mo? Ayun, nakipagbalikan ako sa kanya. Tanginang yan. Tanginang yan. Alam mo na si Raulo eh. Alam mo na si Raulo eh. Nakipagbalikan ka uli. Bakit? Gumawa raw ng kabutihan eh. Tanginang yan. Kailangan hindi ka ma-damage sa paggawa mo ng kabutihan. Huwag ka na lang magsalita ng hindi masama tungkol sa mga taong ginawang ka ng masama. Yun ang pinaka-basic principle. Basic principle. PNF syndrome. Pinaka-basic na principle. Huwag ka nang magsalita na hindi maganda. Lalo na kung hindi naman nakaka-apekto sa maraming tao at ikaw lang mag-isa na damage. Tingnan mo, sa dami ng mga tao na nakadamage sa akin in the past, hindi na ako nagsasalita hindi maganda sa kanila. Maliban na lang, nakaka-damage ka sa kapwa-tao. Siyempre, ibang usapan yung kailangan ko naman pagmalasakitan yung ibang tao. Ganun yung konsepto. Kailangan ko pagmalasakitan yung ibang tao. Pero overall, wala pa rin tatalo dun sa wala kang ginawang masama sa kahit na sino, hindi mo inapi ang kahit na sino, tapos ikaw pa yung nagpakagalante, tapos ikaw na yung biktima. Pakiramdam niya, ikaw pa yung nang-ape, tapos siya pa yung nagsasalita ng hindi maganda. Sa akin diretso, lahat ng mga tao umapi sa akin, pakiramdam ko may bala ako. Lamang pa ako. Pag inapi mo ako, lamang ako. Lamang ako. Dahil wala naman ako atraso sa'yo. Tinulungan kita sa lahat ng mga panahon na kailangan mo ako. At lahat ng panahon na kailangan mo ako, nandyan ako para sa'yo. Tapos isang araw, hindi ko alam kung anong kuyumag ng utak at dumapo sa'yo, biglang akala mo, inapi ka na. Tapos pag tinanong sa'yo, anong ginawa sa'yo, hindi mo masabi. Diba? Lamang ako. Lamang ako. Kahit ano pang sabihin mong sama ng ugali ko, ang sama-sama akong tao, oo, ako na pinakamasamang tao sa buong mundo sa paningin mo. Pero pag tinanong ka kung anong ginawa sa'yo, hindi mo masabi, automatic yan. Tapos kagad ang boxing. Ano bang ginawa sa'yo? Hindi mo masabi. Diba? Ganon kasimple. Pwede mong sabihin kahit na anong kilos ko, kahit na anong galaw ko, kahit na anong lumabas sa bibig ko, ako ang pinakamasamang tao sa'yo. Pero anong ginawa sa'yo? Ang nakasulat sa Biblia, wag kang makikipagkaalit sa kanino man kung siya'y walang ginawang anumang masama sa'yo. So ngayon, syempre, obviously, may magsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo, tungkol sa kahit na anong bagay. Tapos makakarating sa'yo ngayon yan. Kasi lagi namang nakakarating, ang balita may pakpak, lagi namang nakakarating. Tapos sasabihin mo lang pabalik, anong ginawa kong masama sa kanya? Tanong mo nga. Doon lang sa ganong angulo, tapos kagad ang boxing kung wala ka atraso. Doon lang. Kahit gaano pa kasama sabihin niya, anong ginawang masama sa'yo? Tapos. Moving forward, madali yan kapag ka busy ka. Pag sobrang busy mo, wala ka ng oras magdamdam. Welcome kang makaramdam, tao pa rin naman tayo pare-parehas. Pero wala ka ng oras magdamdam pag sobrang busy mo. Katulad dito sa Project 1M. Sobrang busy ko rito, may mga tao rito na minsang panahong nakakatuwang. Minsang panahon din at the same time nakasama rito sa grupo. Tapos biglang isang araw, tinatamad na. Hindi na ngayon siya kasama sa grupo kasi tinatamad na siya. Diba? Wala naman siyang ginawang masama at hindi rin naman siya nagsasalita ng hindi maganda. Pero tinatamad na siya. Yun na rin ang nagkalas sa kanya sa grupo. Nakakainis yung ganung pakaramdam. Kasi gusto mong makita yung tao na umusad at yun ang gusto mong makitang hiwalayan. Ang gusto mong makitang hiwalayan, isang araw patay na tong tao na to, tas natulungan ko tong tao na to hanggang namatay siya. Yun ang gusto kong makitang hiwalayan. Namatay ka dahil tinutulungan kita tuloy-tuloy lang tapos life gets in the way. Death gets in the way. Yun ang masarap na hiwalayan hanggang sa kaduluduluhan. Yun ang masarap na hiwalayan. Wala pa rin tatalo dun. Hanggang sa dulo, tinutulungan mo lang yung tao nang wala kang hinihinging kapalit. Yun ang masarap na hiwalayan hanggang sa dulo. Tapos eventually, paglipas ng panahon, ako rin, I will meet the same fate. I will meet the same fate. Na ako rin mismo, ililibing ninyo ako. Darating din yun. Sooner rather than later. Dahil actively seeking for death ako. Alam nyo naman lahat yun di ba? Namimigay lang ako ng karunungan, libre lang. Wala ako hinihingi sa inyong kapalit.
Kailan ko kayo hiningin ng kahit na ano bukod sa oras ninyo para makinig, para matuto? 'Di ba? Actively seeking ako para sa kabilang buhay. Isang araw ililibing nyo ako. So ngayon pa lang, paghandaan nyo na yung pagpapakatalino nyo sa isa't isa para magkaroon ngayon ng susunod na papalit sa akin. Pagkapatay na ako. Ganon yung konsepto. Tapos ngayon, kayong lahat magmo-move on kayo. And you will continue to live your lives without me. And that's okay. Kasi life has in it death. And death is not the end of life. Hindi naman yun ang dulo eh. Hindi yun ang dulo. Basta siguraduhin nyo lang, pag wala na ako, magkikita-kita tayo sa kabilang buhay, sa maayos na panig ng kabilang buhay. Otherwise, tangina, pag kukokotongan ko kayo, putang ina nyo, tinuruan ko kayo ng maayos, pagdating sa kabilang buhay, naglalangoy kayo ngayon sa impyerno. At wala namang assurance na tangina, papunta ako langit. Pero tangina, diretso nakakaburat yun. Pag ako napunta sa impyerno, tas kasama ko kayo dun, putang ina nyo. Nakakaburat yung ganong pakiramdam, sigurado. Ayusin nyo yung mga sarili ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ayusin nyo mga kaperahan nyo, ayusin nyo sarili ninyo, ayusin nyo mga katawan ninyo, ang isipan ninyo, ang puso ninyo, ang kaluluwa nyo, ayusin ninyo. Kasi magkikita-kita tayo sa kabila. You just have to make sure na hindi tayo magkakasama sa impyerno, mga putang ina nyo. Yun. Follow up, go. One last. First time kitang napakinggan, may narinig ako na you don't believe in karma. Correct me if I'm wrong. Totoo yun. Ito narinig ko sa'yo. Tapos, kasi di ba, pero may walang nakasulat sa Bible na karma. But sa Roman 12, ito naalala ko lang to just now. Yung Sige. Roman 12:19, yung vengeance is mine, I will repair, says the Lord. Oh, tama. So, ang pagkakaintindi ko doon, huwag kang gumanti dahil Diyos yung gaganti para sa'yo. Oh. Pasok ba siya sa konsepto ng tawag dito? Karma Yung what goes around comes around. comes around. Hindi. Kasi ang konsepto ng karma kasi, pag may ginawa kang mali, babalik din sa'yo mali. Pag may ginawa kang tama, babalik din sa'yo tama. Eh paano pag may ginawa kang mali, tapos pinatawad ka ng Diyos? Paano kaya ng karma dun? Di ba? Kailangan mo i-consider yan. Pag may ginawa kang mali at buong buhay mo mali, tapos pinatawad ka ng Diyos pagdating sa dulo. O paano ngayon? Asan ngayon ang karma dun? Kita mo? Diba, nakita niyo yung magdanakaw, nakapakuro sa tabi ni Kristo, at ang sabi, ay yun, nakatulan na yun, sentensyado na ng mga tao yun, masama talaga ginawa nun. Pero tignan mo, ang sabi ni Kristo, ngayon pala, samahin kita sa paraiso. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Asan ang karma dun? Diba? Patay pa rin naman yung magdanakaw eh. Pero at the end of the day, yung kasalanan niya, pinatawad. Tamo? Kaya nga di ako naniniwala sa karma eh, kasi naniniwala ako sa justice ng Diyos. At pagka sinabi ng justice ng Diyos na kahit masamang tao ka, patatawarin ka niya, sa kanya na yun. Siya nang bahala ron. Choice niya yun. Ganon yung konsepto. Hindi kaya lutugma doon yung karma. Kasi tinan mo, kung tugma-tugma yung karma na yan, sana tangina dami politiko si Raulo, alam niyo yan, putang ina. Pero ang sasarap ng buhay ng mga hayop hanggang namatay sila. O ngayon, paano ngayon yun? Hindi nila napagbayaran sa buhay na to. Wala ka ngayon choice. Kailangan mo na ngayon isaksak yung konsepto ng reincarnation para sa kabila ko nila pagbabayaran yun. May nag-record. Wala ka ngayon choice, kundi sa kabila ngayon nila pagbabayaran yun. Paano yung bayad sa kabila? Reincarnation. Mabubuhay ka bilang ipis. Tangina, niniwala ka ron? Mabubuhay ka bilang ipis. Bilang daga, ganun. Wala kang choice eh. Kailangan mo talaga isabi ang konsepto ng reincarnation kapag totoo yung konsepto ng karma. Kasi maraming bagay na hindi nalalapatan ng justice sa mundo. Maraming gumagawa ng matinog na ginagawa ng katarantaduhan ng mga nakapaligid sa kanila. Yun nga lang mga OFW. Puta, pag narinig yung hinanaing ng mga OFW, hahanapin mo talaga ang karma eh. Naghahanap buhay sila para sa pamilya nila. Tapos yung pamilya niya, alamerde yung pera. Pag uwi ng Pilipinas, putang ina, pinagmomotel pala para sa ibang babae yung putang ina ng pera ng asawa niyang babae sa abroad. Paano ngayon lalapat ang karma sa mga ganyang klase ng tao? Eh, puro kaapihan lang yung inabot ng mga OFW sa abroad eh. Sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas, pamilya yan ha, pamilya.
Puro kaapihan lang yung mga dinanas nila galing sa abroad. Biro mo, tinatarantado ka na ng amo mo ron. Putang ina, asawa mo dito ka sa Pilipinas, tinatarantado ka rin. Yung mga anak mo, hindi ka na kinala, pinipigaan ka lang ng pera. Yung mga pinsan-pinsan mo, tsahin-tsahin mo, utang lang ng utang, tapos hindi naman nagbabayad. Diba? Asan ngayon ang karma dyan? Pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman sa wala. Pag minalas ka, parang katulad pa ng tinulungan ng isa ron sa Vice President ng natin, Pampanga, na pag uwi mo ng Pilipinas, may cancer ka na ngayon, tapos parang tinatapong ka na lang ng pamilya mo, bahala ka ng sarili mo. Asan ang karma dun? Lahat ng ginawa mo, puro kabutihan para sa pamilya mo Tapos puro kasamaan ang ibinalik sa'yo ng pamilya mo, tapos pagdating sa dulo, may sakit ka na, dinidisown ka na ngayon, di ka na kailangan. Tingnan mo, ito lang pinakamagandang halimbawa, hindi ka talaga maniniwala sa karma Tingnan mo, isipin mo ikaw bakla ka. Isipin mo to ang mga bakla ang hirap ng buhay. Gaano kahirap ang buhay ng bakla? Ito para sa lahat ng nakikinig, pakinggan ninyo ako ngayon. Para lang just so you understand how hard it is to be gay in the Philippines. Para lang maintindihan ninyo. Isipin mo mula pagkapanganak, lalaki ka ng bahagya. Tapos mula pagkabata, pinipilit ka ng magulang mo na maglaro ng baril-barilan, maglaro ng, alam mo yun, mga panlalaking klase ng laro, tapos Barbie ang gusto mo. Tapos hindi ka ngayon makakalaro kasama ng mga babae kasi pinipilit kang ihiwalay ng mga magulang mo ron, hindi mo tuloy maramdaman ngayon sa mga lalaki na belong ka sa mga lalaki dahil alam mo hindi ka belong dun. Tapos, yung mga magulang mo mismo parang hindi ka masyadong tanggap kasi umpisa pa lang kita na kagad nila. Tapos, ang tatay mo papalu-paluin ka pa para pilitin kang maging lalaki, sasaktan ka. Tapos lalaki pa ng konti, tutuksohin ka ng mga klase mo, papaketchup. Tinatarantado ka ng mga klase mo kasi hindi tanggapin sa classroom. Tapos lalaki pa ka pa ng konti, yung mga kapatid mo, sa'yo ipapaalaga ngayon sa'yo yung mga anak-anak nila, mga pamangkin mo. Kasi ang dahilan nila, kasi wala ka naman daw obligasyon. So lumalabas sila, okay lang pala maging tamad, ikaw bawal. Sila okay lang pala magkaroon ng sariling pamilya, ikaw bawal. Tapos, tamanda ka pa ng konti pa. Ikaw na ngayon na mag-alaga sa mga magulang mo at sarili mong pera lang ang ilalabas mo at hindi tutulong halos yung mga kapatid mo dahil ikaw lang yung kaisa-isang walang obligasyon. Sasaksak ngayon sa'yo mga magulang mo dahil matatanda na sila. Tapos pagkamatay ngayon ng mga magulang mo, kasalanan mo pa bakit namatay ang mga magulang mo dahil nasa pag-aalaga mo yan. Nang hindi naman sila tumutulong, mga putang ina sila. Tapos ang kasunod niyan, dahil sa laki ng sama ng loob mo sa mundo at bigat ng nararamdaman ng dibdib mo na lahat na lang ng tao nilalait ka, hingi kang tulong sa Diyos. Pasok na ngayon sa religion. Tapos sasabihin ng tao, wala kang pag-asang maligtas dahil bakla ka. Tangina, hanggang mula umpisa, pinanganak ka hanggang sa dulo. Sige, nasan ngayon ang good karma sa lahat ng ginawa mong matino? Nasaan ang good karma sa lahat ng ginawa mong matino? Mula umpisa, hanggang mamatay ka dahil bakla ka. Puro katarantaduhan ang ginagawa sa'yo ng mga tao. Kaya naiintindihan ko yung iba mapaghimagsik yung ibang mga bakla Ramdam mo Ramdam mo di ba? Bilang tao, ramdam mo Ikaw lang yung lumagay sa lagay ng bakla, maintindihan mo Ramdam mo di ba? Sa ganong angulo lang, naiintindihan ko yung paghimagsik ng mga ibang bakla. Naiintindihan ko yan. Oo. Kaya tignan mo, hindi ako tumitira ng parang atakin diretso katulad ng ginagawa nila, nila Ato at saka nila yung iba. Kaya hindi ako maatake ng ganyan Bakit? Kasi naiintindihan ko tao rin sila at maraming kaapihan ang dinadanas ng mga bakla. Pero hindi yan dun sa angulo na paniwalain mo kung babae ka kasi ang tingin ko sa'yo bakla, pero ang tingin ko sa'yo kapwa-tao kita. Wala kang gagawin sa aking masama, wala rin akong gagawin masama sa'yo. Ganon sa akin. Ang tingin ko dyan, kapwa-tao. Kasi pag tinanggal mo naman yung katawan, pare-parehas lang naman tayo Walang babae, walang lalaki dyan, tanggalin mo lang yung katawan Kailangan lang yung katawan na yan para magkaroon ng sex, alam mo yan, reproduction ng mga tao, sexually. Yun lang naman ang dahilan yan Pero tignan mo, may mga puno, hindi naman na kailangan ng ganyang sexual reproduction May mga organisms na yung mga maliliit na mikrobyo, hindi naman kailangan ng sexual type of reproduction dyan Kailangan yung katawan ng tao para maging babae ka o lalaki ka kasi kailangan magparami ng mga tao. Ganon yung konsepto. Pero tanggalin mo yung laman, hindi na kailangan yan Babae ka, lalaki ka, bakla ka, tomboy ka, hindi na importante yan. Ang totoo, hindi, ewan ko kung alam ng mga iba to hindi ko lang alam kung alam ng iba. Pero yung sexual orientation, napapalitan yan. Napapalitan. Meron akong isang kaibigan na lalaki siya at wala siyang duda sa pagkalalaki niya. Tapos, na-depress siya kasi wala siyang pera kasi nalugi negosyo niya.
Tapos umiinom siya ng pangpatanggal ng depression niya kasi yun yung pinrescribe sa kanya ng doktor. Tapos paglipas ng 1 taon na iniinom niya yon, nararamdaman niya sa sarili niya bakla siya. Tapos akala niya late niya lang na-discover yun. Akala niya late niya lang na-discover. Tapos iniinom niya yun, tapos nagpahaba siya ng buhok 3 taon. Tapos, as in, literal, full-blown bakla na talaga siya. Diretso. Tapos tsumutsu pa siya, tapos may boyfriend siya na kano, tapos alam mo yun, nag-live-in pa sila dito sa Pilipinas, tapos naghiwalay sila. Tapos naging okay na siya paglipas ng ilang panahon, tinigil niya ngayon yung pag-inom ng pill ng iniinom niya for depression. Tapos doon nung tinigil niya yun, tsaka niya na-realize, tangina, yung nararamdaman ko, akala ko bakla ako, pero yung nararamdaman ko, cause lang pala nung iniinom ko. So merong mga ganong klase ng mga tao. Merong mga pinanganak talaga sila na may problema sa hormones nila, na yung nararamdaman talaga nila, babae sila, kahit lalaki yung katawan. Naiintindihan ko yung ganong konsepto, naiintindihan ko yung ganong angulo. Pero sa ganong angulo, naisipin mong pinanganak kang bakla, halimbawa pinanganak ka ng bakla, nasaan ngayon ang justice dun, na halos lahat na lang ng tao, inaapi ka. Tangina, nakakaburat yung ganong pakiramdam na mula pagkabata hanggang mamatay ka. Alam nyo, in case lang hindi nyo alam, ang Tito Boy Abunda, tinanong siya, ang sabi nung nagtanong, Tito Boy, anong pinakamalaking takot mo? Ang sabi ng Tito Boy, takot akong tumanda. Bakit? Kasi alam ko na hindi mabuti ang mga tao sa mga matatandang bakla. Tangina, diretso, durog yung puso ko ron eh. Oo nga naman. Sabi ko, ang pamilya nila, halos itakwil sila. Lalo na bakla ka, wala kang pera. Hindi ka makapag-asawa. Hindi ka rin naman magkakaanak. Saan ngayon ang punta ng mga matatandang bakla? Oo nga naman, talaga. Saan nga talaga ang punta ng mga matatandang bakla? Doon sa ganong angulo, sabi ko siguro baka pag lumipas ang panahon, mga 5 taon tayo as a group, as an organization. Gusto kong magkaroon ng ampunan para sa mga matatanda, regardless of gender. Magkakasama na lang sila dun. Magkaroon tayo ng mga ampunan para sa mga matatanda. Kasi one of those days, tatanda rin tayo eh. One of those days, tatanda rin tayo. At tatanda rin tayo. One of those days. At dun sa panahon na matanda na ako, wala naman akong kadugo, wala naman akong kamag-anak, I would want to be around old people as well. Gusto kong makakasama ng mga matatandang taong katulad ko rin. At sigurado merong ilan dito na mga tatandang mga tao na mga walang kasama sa buhay. Dahil kupal nga kasi talaga ang kultura sa atin sa Pilipinas. Pipigain ka lang ng penol hanggang malakas pa ako. Hanggang nasa prime pa ako ng buhay ko, I would want to die this way. Dito ko na gustong mamatay. Somewhere around 30-ish, somewhere around 40-ish, malakas pa ako at matalino pa ako. Kasi there will come a time hindi na ako